Kinabukasan hindi na naiwasan ni Aling Felicia ang umiyak nang makitang mamamagang kaliwang mata ni Argon dahil sa black eye at namamagaring labi nito dahil sa malaking sugat. Nangako ka na sa akin na hindi gagawa ng kalokohan pero sumigi ka pa rin. Sumbat nito sa kanya. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa mukha mo. Patawad ho, inay. Tama na, sigaw nito. Lagi ka na lamang ganyan. Talagang tinitikis mo na ako. Malaki ka na kaya hindi mo na ako sinusunod. Hindi ho, inay. Mababa ang tonong sabi niya. Mahal ko lang ho talaga si Gracia kaya ako nagkakaganito. Yan na nga bang sinasabi ko. Ano itong ibinagsak ang dalawang kamay? Dahil sa pagmamahal mo yan ay nagpapakasira ka. Hindi ka ba natatakot, anak? Baka ipahamak mo yan at sa iba pang mga araw at higit pa dyan ang mapalami. Hindi siya umimik. Anak, tigilan mo ng pag-asa mong mamahalin ka ni Senyora Gracia. Walang mangyayari sa buhay mo. Mahal din ako ni Gracia, inay. Aniyang napilitan ang ipaalam nito ang relasyon nila ng minamahal na babae. Ang totoo kung magkasintahan na kami. Napaawang ang mga labi nito at nanlaki ang mga mata. Maniwala kayo sa akin, inay. Sabi pa niyang tuwid na nakatitig sa mga mata nito. Nagmamahalan ho kami ni Gracia at may lihim na ho kaming relasyon. Lihim ho, dahil ayaw niyang malaman din ito ng kanyang papa. Natatakot ho kasi siya na baka hadlangan kami. Yun na nga ang sinasabi ko, anak. Anitong lalong lumakas ang pag-iyak. Alam mong langit at lupa ang agwat ninyo ni Senyorita Gracia at iyak na hahadlang ang senyor sa inyong relasyon. Problema yan. Pero nagmamahalan ho kami, inay. Saan hahantong ang sinasabi niyong pagmamahal? Saan? Hindi siya nakaimik. Argon, layuan mo ang Senyorita Gracia at baka kung anong magawa sa iyo ng kanyang papa. Alam mong hindi rin niya gusto na may mahirap na manliligaw sa kanyang anak. Ipaglalaban ko ang pag-ibig namin, inay. Kalokohan, sigaw nito. At anong magagawa mo laban sa kanila? Alipin lang tayo ng mga Saragosa. Hindi mo ba nauunawaan yun? Ang nauunawaan ko, pantay-pantay ang lahat pagdating sa pag-ibig. Diyos ko, anak, bulalas nitong nayakap ang sarili. Umiling-iling ito habang humahagulol. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, inay, matatag niyang sabi. Hindi na ho ako bata gaya ng iniisip niyo. Anak, ano itong niyakap siya? Natatakot ako para sa iyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag napahamak ka. Ikamamatay ko yata. Nagtagis ng kanyang mga bagang dahil sa sinabing iyon ng kanyang ina. Naaawa siya rito. Ibig sana niya itong sundin subalit talagang mahal niya si Gracia at hindi niya kayang iwasan ito. Lalo na ngayong alam niyang mahal din siya nito. Aling Felicia, ang sigaw na iyon. Isaling nagpatigil sa ginagawang paglilinis ni Aling Felicia sa ikalawang palapag ng mansion. Aling Felicia, bigla niyang naipihit ang katawan at hinarap ang humahangos na kusinera. Bakit saling? Ano bang problema? Tanong niya. At labis siyang nagimbal sa sinabi nito. Pakaramdam na ibinagsakan siya ng langit ng sandaling iyon. Isinakay na ang anak mong si Argon sa sasakyan at dadalhin daw sa presinto. Dagdag pa nito, ipakukulong daw siya ni Don Ponciano Ibarra. Diyos ko, bulalas niya nang makabawi sa pagkabila. Ang anak mo, napahagulhol siya. Eksakto namang lumabas mula sa kwarto si Senyor Milandro at ang asawa nito. Hindi nakaligtas sa mga ito ang naging reaksyon niyang iyon, kaya nag-aalalang nagtanong, anong nangyari? Ano bang problema, Felicia? Ibig na ibig niyang tugunin ang tanong na iyon ng senyor, subalit hindi niya magawa. Tila niya nigtinan ng masamang balita ang kanyang pagkatao at para pang hihimatayin na siya. Mabuti na nga lamang at nakalalay na sa kanya si Salim at hinahagod ang kanyang likod. Ito na rin ang nagpaliwanag sa mag-asawa kung ano ang dahilan ng kanyang ikinikilos. Ipakukulong daw ni Don Ponciano Ibarra si Argon Sr. Isinama na ho siya sa presinto ng mga pulis. Dinampot ho siya dyan sa hardin habang nagtatrabaho siya. Diyos mio, bulalas ni Doña Viviana. Napaantandang krus pa nga ito. Ano bang kasalanan ng anak mo, Feliciano? Tanong sa kanya ni Senyor Milando. Sinabi naman niya ang ginawa nito at hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Gracia na ng mga sandaling iyon ay nakasilip sa maliit na siwang ng dahon ng pintuan ng kwarto nito. Luhaan ito at labis din nag-aalala para kay Argon. Pupuntahan natin sa presinto ang anak mo, Felicia, anang lalaking amo. Kailangan niya tayo roon. Salamat po, senyor. Sabi naman niya. Maraming salamat po. Tulungan niyo na rin ho kami para huwag maikulong ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Tugon ito sa kanya. Tayo na. Sasama ako, ani Senyor Viviana. Nakakulong na si Argon nang dumating sa presinto sina Aling Felicia. Kaya naman lalong napahagulhol ang ina nang makita ron ang minamahal na anak.
Argon, anak ko, sigaw niyang yumakap sa rehas na bak. Hindi ka na dapat ikulong. Ayokong makulong ka dyan. Inay, huwag kang umiyak. Matatag naman ang boses ng malaki. Huwag mo ipakita sa lahat ng mga taong narito na lalo tayong kawawa. Kasalanan ko naman ito kaya dapat kong pagdusahan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakakalabas dyan, anak. Sabi niyang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hihingi ako ng tulong kay Senyor Melandro para mailabas ka rito. Inay, anas ni Argon ang umalis siya sa harap nito at bumalik sa kinaroonan ng mag-asawang si Amo. Senyor, tulungan niyo akong mailabas ang anak ko. Sabi ni Rito habang nakatingala sa matangkad na lalaki. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Magsasalita sana ang senyor ngunit naunahan ito ng isang babae na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi niya ito napansin dahil nga sa kanyang nahihirapang damdamin. Katabi nito ang asawa ng anak na halos hindi na makilala ang mukha. Dahil sa tinamong pasa at subot, ikaw pala ang ina ng walang hiyang lalaking yun, sigaw nito. Mga hampas lupang walang pinag-aralan. Hinarap niya ito. Senyora, kayo hubang nagpakulong sa anak ko? Tanong ni Rito habang pinipigil ang sarili sa pag-iyak. Nakikiusap ho ako sa inyo na patawarin na inyo siya. Pagkatapos ng kawalang hiyang ginawa niya sa anak ko, galit pa nitong sigaw, nanginginig ang buong katawan. Tingnan mo si Frederico, anitong itinuro pa ang anak. Halos hindi na siya makilala dahil sa ginawa ng demonyo mong anak. Nanginig ang kanyang kalamnan nang makitang itsura ng binata. Hindi naman ho niya sinasadyang nangyari. Yun na lamang kanyang nasabi. Kailangang pagbayaran ng anak mo ang ginawa niya sa anak ko. Matigas pa nitong sabi. Dapat lang sa kanya ang makulong. Maawa na ho kayo sa kanya. Bata pa ho si Argon at hindi pa siya dapat makulong. Talagang kayong mga hampas lupa. Panlalait pa ito. Mga wala kayong modo. Wala kayong pinag-aralan. Talagang salot lamang kayo sa lipunan. Mrs. Ibarra, ani Senyor Melandro. Baka naman ho pwede niyo akong pagbigyan sa pakiusap ko. Tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo kanina habang wala pa rito ang ina ni Argon, magbabayad na lamang ho kami para sa danyos power issue. Marami kaming salapi. Sabi pa ng mataray na ginang, hindi na namin kailangan yan, Mr. Saragosa. Ipagpauman hinurin niyo ngunit hindi ko kayo mapagbibigyan. Napahagulhol na naman siya dahil sa narinig. Maawa na ho kayo. Pakiusap pa niya. Minor de edad pa ho ang anak ko at hindi pa ho siya dapat makulong. Maawa naman ho kayo sa kanya. Dahil nga isa rin sa mayamang angkan sa bayang iyon ng mga Ibarra, nagagawa ng mga ito ang lahat ng gustuhin. Malakas din kasi ang impluensya ng mga ito dahil kamag-anak ng mga ito ang alkalde doon. Lalo lamang siyang pinanlilisikan ng mga mata nito. Maawa ho kayo. Sabi pa niyang lumuhod sa harapan nito. Sabihin lang ho ninyo ang gusto niyong gawin ko at gagawin ko. Hayaan ho lang ho ninyong makalabas ng kulungan si Argon ko. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Bibiana nang makita ang kanyang ginawang iyon. Napaawang din ang mga labi nito. Saka nasa po ang sariling bibigat na pailing. Napapikit naman si Senyor Melandro. Hindi rin ito nagustuhan ng kanyang ginawa, lalo lamang kasi siyang naging mababa at hamak sa mga mata ng taong naroon na lahat ay natunang paningin sa kanya. Inay, sigaw naman ang umiiyak na si Argon. Inay, tumayo ka dyan. Huwag mong gawin yan, inay. Narinig niya ang isinisigaw ng kanyang anak, ngunit binaliwala niya iyon. Gagawin talaga niya ang lahat para sa kalayaan nito. Tumayo ka dyan, Felicia. Utos sa kanya ni Senyor Melandro. Kalabisan na yan. Hayaan niyo na lamang ho ako. Paliwanag niya. Kung ito ho ang paraan para matawad ng senyora ang aking anak gagawin ko. Humalakhak ang mama ni Frederick. Talagang nasiyan ito sa nangyaring iyon. Sige ang sabi pa. Lumuhod ka sa harap ko hampas lupa. Ituring mo akong parang Diyos. Pinatutawad niyo na ba ang anak mo? Tanong niya ng luhang tingin nga ito. Malalayain niyo na ba siya? Inay, huwag mong gawin yan. Sigaw ni Argon ng paulit-ulit. Kalabisan na yan ni inay. Hayaan niyo na akong mabulok dito. Huwag niyo na lang gawin yun. Napatili si Senyora Bibiana nang duran siya sa mukha ng mama ni Frederick. Kitang-kita sa mukha nito ang pandidiri. Napayaka pa ito sa asawa. Napahagulhol siya at pinunasan ng palad ang mukha. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Alam niya, lalo siyang naging hamak sa mata ng mga ito. Ngunit wala siyang pakialam. Ginagawa niya yun para kay Argon, sa mahal na iyang anak. Sabihin mo pa, Senyora. Payag pa niya nang tiningala itong huli. Sabihin mo pa ang gagawin ko para makalaya ang anak ko. Gagawin ko. Sige, sabi nito. Halikan mo ang aking paa. Utos nito. Huwag inay. Sigaw na naman ang kanyang anak. Nagmamakaawa. Ngunit wala siyang balak na pakinggan iyon. Narito na siya at gagawin na niya ang lahat para makalaya ito. Mas masisikmura niyang siyang parisan kaysa naman magdusa ito sa kulungan iyon. Mrs. Ibarra, kalabisan na ho ito. Ani Senyor Melandro. Baka naman ho pwedeng magbayad na lamang ako ng malaking halaga para. Sige, sigaw ng babae. Halikan mo ang aking paa. Huwag, Felicia.
Sabi ni Senyora Bibiana. Huwag. Hindi niya pinakinggan iyon. Tumungo siya at hinalikan ang paa ng babae. At dinig na dinig niya ang malutong nitong halakhak. Talagang bakas ang matinding kasiyahan dahil sa ginawa niyang iyon.